Oh, Salvador, handa ka na ba para sa ating gamutan? Opo, Lolo Jose. Naihanda ko na rin po yung mga kagamitan natin. Mga halamang gamot na maaari natin gamitin. Ay, mabuti kung ganon. O tayo na, at baka tanghaliin tayo. Tsak na, marami ang magpapagamot sa atin sa kabilang baryo. Sige po, Lolo. Ako na ang bahala magdala ng mga kagamitan natin. Tumungo sina Lolo Jose at Salvador sa kabilang baryo. Noong naroon na sila, sinimulan agad nila ang kanilang panggagamot. Marami ang nakapila para magbakasakaling malunasan ang kanilang mga karamdaman. At ang bawat isa sa mga pasyente ay may mga malalang sakit na espiritual. Salvador, akin na nga yung mga kagamitan sa pagtatawas. Ito na po, Lolo. Ako na po maglalagay ng planggana rito. Sandali lang po. Ay, paupuin mo na rito sa upuan yung unang pasyente, ha? Sige po, Lolo. Tatawagin ko na po. Tinawag ni Salvador ang naunang pasyente na nakapila. Pagkaupo pa lang ng pasyente, nangisay ito at nagsimulang manlisik ang kanyang mga mata. Alam agad na matanda na sinasapian yon, kaya hindi na siya gumamit pa ng tawas. Umusal na lang si Lolo Jose ng orasyon para matawag ang elementong nakasapi sa kanya. Sino ka? Anong dahilan mo para sapian nito? Sagat! Ayaw po magsalita ah. Sige, tingnan natin kung ano magagawa mo. Sige, Salvador. Subukan mong ipitan ng digdom anghang ang daliri ng taong ito. Tingnan lang natin kung hindi manggalaiti ang elementong nasa loob ng katawan niya. Ito na po, Lolo Jose. Ngayon, sabi mo sa amin kung sino ka at kung ano ang pakay mo sa taong ito. Ayaw mo pa rin magsalita ah. Anong gagawin natin ngayon dito, Lolo? Alam mo na kung anong manararapat dyan. Sunugin ang elementong yan at nang hindi na makapanakit pa ng iba. Diyos ng anihan. Diyos na pumupugot ng ulo ng ibang Diyos na kinatatakutan ni Lucifer. Puksayin ang masamang elemento dito. Puksayin ang masamang elementong ito. Umihip ng isang beses si Salvador sa kanyang daliri. Nagsimula nang magwala ang pasyente. Nagmakaawa siyang huwag gagawin kung anumang binabalak ni Salvador sa kanya. Ngunit hindi siya pinakinggan ng alalay ni Lolo Jose. Inilapat ni Salvador ang kanyang daliri sa leeg ng pasyente at ginilitan siya hanggang sa tuluyang maging kalmado. Magaling, Salvador. Ngayon, iligtas na natin ang pasyente at hindi na rin siya kailanman gagambalay ng elementong ito. At hindi na rin siya kailanman gagambalay ng elementong yon. Nararapat lang sa masamang nilalang ang kamatayan, Lolo Jose. Hindi po natin sila kailangang kaawaan. Tama ka. Ay sige na. Painumin mo na siya ng tubig at alalayang makabalik sa upuan niya. Opo, Lolo Jose. Sino ang susunod? Inihatid ni Salvador ang pasyente sa kanyang upuan. Inalalayan na rin ng binata ang isa pang pasyente para makaupo sa upuang katapat ng albularyo. Akmang sisimulan na sana ni Lolo siyang paggagamot sa ikalawang pasyente nila nang may isang pasyenteng nawala. Kahit na bata lang siya, malakas siya at hindi kayang pigilan ng dalawang tao. Salvador, siya ang unahin mo. Baka kung ano na nangyayari dyan. Sige po. Mga kapatid, tulungan niyo ako. At nang maiupo natin yan dito. Pasensya na. Kahit na ikaw sana ang susunod sa pila kailangan natin siyang unahin ha. Sige na, Salvador. Malamang kung hindi isang demonyong nakasapi dyan baka isang aswang ang gumagambala sa kanya. Tulong naman sige, akayin natin para makaupo siya sa upuan. Pagkaupo ng pasyente, tumawa ito ng malakas. Nagsimula na rin itong umangil at animoy mabangis na hayop. Itinuturo nito ang albularyo habang nagsasalita ng kung ano. Ikaw, Jose! Tagal ko nang gusto na makaharap ka. Darating ang araw at magkikita rin tayo. Sino ka? Ano ang pakay mo sa katawang ito? Lumaya mo siya at huwag mo na siyang gambalain pa. Huwag mo akong utusan. Kukunin ko ang katawang ito sa ayaw at sa gusto mo.
Hindi ako papayag. Magkakamatayan muna tayo. Hindi mo ako kaya, Jose. Kapag nakompleto ko ng ritual, pupulbusin kita. Anong ritual ang sinasabi mo? Sa oras na hindi mo pakawalan ng batang ito, susunugin kita at hihilain patungo sa impyerno. Sige, gawin mo. Tingnan natin kung hanggang saan nakakayaan mo. Ganon. Matitikman mo ang bagsik namin. Salvador, ikaw na muna gumawa. Masusunod po. Diyos ng ano yan? Diyos ng... Uy! Huwag ka umalis! Bumalik ka dito! Nagulat sina Lolo si at Salvador dahil sa ginawa ng bata. Mabilis itong tumakbo paalis at hindi na lumingon pa. Maging ang ibang pasyente ay nagtaka sa kung ano man ang nangyari. Hayaan na lang natin siya. Hindi na rin magagawa ng aswang na yun ang gambalayan ng bata. Ako nang bahala ron. Ano pong gagawin nyo? Malalaman mo rin sa susunod. Sa ngayon, ipagpatuloy muna natin ang ating panggagamot. Marami pa ang ating pasyente. Sige po. Sino nang nasa pila kanina bago ang bata? Lumapit ka na dito. Pasensya na po kayo ha. Kinailangan sana kasi ng bata ang agarang panggagamot eh. Sige na. Umupo ka na rito at nang matukoy natin ng iyong karamdaman. Nang makaupo na ang pasyente, sinimulan nila ang gamutan. Dahil barang sanhi ng pagkakasakit nito, medyo natagalan ang panggagamot nila rito. Bunsod ng may katagalan ng gamutan nila, inabot na ng gabi sina Lolo si at Salvador. Ganun pa man, minabuti pa rin nila ang umuwi sa kanilang baryo at doon na magpahinga. Saan po kayo nagpunta yung batang yun, no? Hindi ko alam. Ewan ko nga ba kung bakit tumakbo siya. Malamang kontrolado na talaga ng aswang ang kanyang katawan. Pero, paano po kung may masamang mangyari sa kanya, Lolo Jose? Walang masamang mangyayari sa kanya. Tinigal po ko ang aswang nung tumakbo siya. Paniguradong itinigil na rin niya ang pangangambala sa bata. Kaya pala, kampante po kayo, ha? Oo. Alam mo naman, kailangan din nating magkaroon ng alas laban sa mga masasamang nilalang. Kaya ikaw, dapat alam mo kung ano ang dapat mong gamitin sa bawat pagkakataon, ha? Opo, katandaan ko pong sinabi nyo. Ay mabuti naman. O sige na, bilisan natin ang paglalakad at nang makauwi na tayo. Sa bahay ka na matulog at bukas ka na umuwi, ha? Sige po, Lolo Jose. Kung yan ang gusto nyo, yan ang susundin ko. Ay, siya nga pala. Wala bang mga balita patungkol sa mga pananalasa ng aswang o kung ano man dito sa bayan natin? Wala naman po. Bakit nyo po naitanong, Lolo? Ilang gabi na kasi akong nananaginip eh. Dumadanak daw ang dugo sa lupa at kapag igagala ko ang aking paningin sa paligid, may nakikita ko mga bata na wala ng buhay. Ano naman po kaya ang ibig sabihin nun, Lolo? Hindi ko nga rin alam eh. Pero malakas ang kutob ko na may kinalaman nito sa aswang na nakasapi sa bata kanina. Narinig mo naman ang kanyang sinabi, hindi ba? Opo. Pero baka naman po nagkataon lang na may batang ginagambala at sinasapian ng espiritu ng aswang, hindi ba? Hindi ko alam. Huwag naman sanang ipaintulot ng Diyos na mangyari ang panaginip ko. Sana nga po, Lolo. Sana nga po. Ritual ng padalugo. Natatandaan ko na. Hindi kaya may kinalaman ng ritual ng padalugo sa aking naging panaginip? At hindi kaya ang aswang na nakasapi sa bata ang gagawa nun? Baka nga po. Tsaka yun ang sabi ng nakasaping aswang kanina, di ba? Pakiramdam ko nagbabanta siya Kung ganon, kailangan natin maganda. Hindi natin alam kung kailan mananalasa ang mga aswang dito sa kanayunan. Opo. Ngunit ano naman ang gagawin natin kung aatake sila rito sa atin? Ano pa nga ba? Di labanan natin sila. Hindi ako papayag na may masaktan sa ating kababayan dahil lang sa pansarili nilang interes. Dahil sa haba ng kanilang pag-uusap, hindi nila namalayang nakarating na sila sa kanilang baryo. Magpapatuloy na sana sila sa kanilang paglalakad
nang biglang natigilan si Lolo Jose. Sandali. May nararamdaman akong ibang presensya sa paligid. Ano po bang ibig niyo sabihin, Lo? May nakaabang sa atin dito. Ihanda mo ang sarili mo. Mukhang mapapalaban tayo Sige po, Lolo Jose. Hinugot nilang dalawa ang kanilang itak at nagpatuloy sa pagbaybay ng daan. Makaraan ng ilang minuto, nakarinig sila ng pag-angil. Sinipat nila ang bandang unahan at nakita nila ang isang malaking aso na nakatayo roon. Nasabi ko na nga ba aswang yan. Ano pong gagawin natin? Patayin na lang kaya natin siya gamit ang orasyon? Wag. Kailangan malaman natin kung anong pakay niya. Kapag lumaban siya, gamitan muna natin ang pisikal na abilidad. Kapag hindi kaya, alam mo na kung anong dapat natin gawin. Sige po, Lolo Jose. Ako na po maunang maglakad. At baka biglang sumugod yan O siya, tayo na. Huwag mong ililis sa mga mata mo dyan sa aswang na yan. Ako naman ang magbabantay rito sa likuran. Umusad ang dalawa hanggang sa ilang dipan na lang ang kanilang layo sa aswang. Umangil ang nilalang at mas naging mabalasik ang kanyang muka. Sa isang pagkisap ng mga mata ni na Lolo Jose, umatake siya sa kanilang dalawa. Lolo, ako na pong bahala. Kaya ko na po ito. Hindi, tutulong ako. Kailangan mapatay natin ang aswang na yan. Baka nga ibang inaabangan niya. At nagkataon lang na nandito tayo. Sige po, pero mag-iingat kayo. Oo na. Ayan na siya. Umilag ka, Salvador. Naging mabilis ang pagsugod ng aswang kay Salvador. Agad naman siyang nakaiwas sa pag-atake ng aswang. Kaya dumiretso ang nilalang sa matandang albularyo. Hindi naman natinag si Lolo Jose at nilabanan niya ang aswang gamit ang kanilang itak. Iniisip mo bang hindi kita kaya dahil matanda na ako? Nagkakamali ka. Ang dapat sa mga kagaya mo, mamatay! Ang galing! Hindi ko akalaing mahusay pala kayo sa pakikipaglaban. Aba, hindi mo lang alam. Ako ang pinakamabagsik na manunugis sa mga aswang noon, nung kabataan ko. Iba ka talaga, Lolo Jose. Ang tindi mo. Ilang beses na nataga ni Lolo Jose ang aswang. Dahil kargado ng dasal ang kanyang itak, mabilis na humina ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong nabuhal sa lupa. Agad ding nilapitan ni Salvador ang aswang at inabangan ang muling pagtayo nito. Tuluyan mo na ang aswang na yan, Salvador. Kapag hinayaan natin siyang mabuhay, ay gaganti pa yan. Pero kawawa naman siya, Lolo. Huwag kang maawa dyan. Kung pababayaan natin siya, tiyak na tayo ang magiging kawawa. Sige na, pukutan mo ng ulang aswang. Ayoko po. Kayo na lang, Lolo Jose. Ay nako, hindi pa nga talaga buo ang loob mo. O sige na, ako nang gagawa. Pupugutan na sana ni Lolo Jose ang aswang, ngunit gumalaw ang nilalang at sinubukan pa niyang tumayo. Naging alerto naman si Salvador at agad na sinipa sa tiyan ng aswang. Naging rason ito para mabuwal ulit siya. Susubukan mo pang manlaban, ha? Pupugutan na kita ng ulo. Walang karapatan ng mga kagaya mo na mabuhay rito. Sige na po, baka manlaban ulit yan. Nga pala, ay teka, atulang ko nito na kamatayan. Iniangat ni Lolo Jose ang kamay niya na may hawak na itak saka walang pagdadalawang isip na tinaga sa lieg ng aswang. Inundayan niya ito ng pagtaga hanggang sa tuluyang humiwalay ang ulo ng nilalang sa kanyang katawan. Iba ka talaga, Lolo Jose. Alain mo yon? Dati ka rin palang berdugo ng mga aswang. Abay, oo naman. Kaya walang palagsakin ng mga yan Madali silang talunin. Ang kailangan mo lang, lakas ng loob. Pasensya na po, Lolo, ha. May daga pa kasi ako sa dibdib kapag sa usaping patayan Ayos lang kung paggilit ng espiritu pero kung katawan na mismo ng buhay na nilalang, hindi ko pa kaya Wag mo nang intindihin pa yan, Salvador. Masasanay ka rin. Kanyan talaga sa umpisa. Sana nga po, Lolo Jose. Gusto ko rin po kasing maging katulad ninyo. Gusto kong maging manunugis din ng aswang at tumulong sa mga tao. Darating ka rin dyan, Salvador. Huwag mong pangunahan ng tadhana. Ang lahat ng pangyayari at mangyayari sa atin nakaguhit na sa mga bituin.
Parehong napatingala sina Lolo Jose at Salvador. Napatingin sila sa mga bituin. Dahil sa kanilang ginawa, napagtanto nilang kailangan na pala nilang makauwi. Bunsod nito, nagsimula silang maglakad at iniwan na roon ang bangkay ng aswang. Lolo Jose, paano kung matuklasan ng ibang aswang ang ginawa natin? Baka hanapin nila tayo at patayin. Huwag ka matakot. Maganda na lang tayo. Hindi naman nila tayo kaya di ba? Sa bagay, alam ko naman na hindi niyo ako pababayaan. Ayoko naman. Sa lahat ng aking estudyante, ikaw ang pinakapaborito ko. Paano po? Ako lang naman po ang estudyante niyo hindi po ba? Oo nga pala. Ay nako, iba na talaga kapag tumatanda. Nagiging malilimutin na. Basta, gusto kong dumating ang araw, magiging isa kang mahusay na albularyo. At mapapantayan ko na ang kakayahan ninyo. Mali. Mahihigitan mo pa ako. Panatiliin mo na lamang na nakaapak ang iyong mga paa sa lupa, ha? Pagpapakumbaba ang isa sa pinaka-importante sa lahat. Opo, Lolo Jose. Maraming salamat po sa lahat. Ay, walang anuman, Salvador. Noong makarating na sila sa bahay ni Lolo Jose, naglatag na agad sila ng banig. Bago sila tuluyang magpahinga, umusal muna sila ng pambakod sa kanilang sarili para hindi sila magawang atakihin ng mga masasamang nilalang kapag sila'y tulog na. Kinaumagahan, maaga silang nabulabog dahil sa mga ingay sa labas ng bahay ni Lolo Jose. Sino kayong gumagawa ng ingay na yan, Salvador? Tignan mo nga. Sandali lang po at sisilipin ko sa bintana. Sige, bumalik ka kagad dito, ha? Mukhang maraming tao, Teka po at aalamin ko. Ano, may mga tao nga dyan? Parang mga may problema sila. Ano kaya nangyari? Halika, harapin natin sila. Sige po, mauna na kayo at sa likuran lang ninyo ako. Bumaba sa bahay si Lolo Jose at Salvador. Noong naroon na sila, lumapit agad sa kanila ang mga tao. Napag-alaman ng dalawa na ang pumunta roon ay ang kamag-anak ng batang binulabog ng aswang. Hindi kasi nakauwi ang bata magmula noong tumakbo ito palayo. Huwag kayo mag-alala. Hanapin natin siya. Hindi naman siya siguro nakakalayo rito. Oo nga po, pangako po, ako mismo maghahanap sa bata. At kapag nakita ko, ipagbibigay alam ko po kaagad sa inyo. Sige na, umuwi na kayo at subukan ninyo ring hanapin sa paligid. Baka nandyan lang yan sa tabi-tabi. Oo nga po mga kasama, puntahan na rin ninyo yung mga kaibigan niya. Baka kasi nawili lang yun sa pakikipaglaro. Sumang-ayon ng mga tao sa itinuran nilang dalawa. Nagpasalamat sila kina Lolo Jose at nagpasyang umalis para bumalik sa kanilang baryo. Tinanaw na lang sila ng dalawa habang papalayo. Salvador, subukan mo hanapin ang bata, ha? Mas maigi kung tulungan natin sila. Huwag na po kayong tumulong, Lolo Jose. Ako na pong bahala. Diyos ko, huwag na ba sanang mangyari ang masamang kutob ko? Ano po bang ibig niyong sabihin? Malakas kasi ang hinala kong tuluyan na siyang kinuha ng mga aswang. Diyos ko, kailangan kong gumalaw kaagad ng mahanap siya. Malamang konektado rin po ito sa naging panaginip niyo. Yan nga ang aking inaalala Baka ka ako nagsasagawa na talaga ng ritual yung mga aswang. Ano naman po yung posibleng rason niya ng pagsasagawa ng padalugo? Malamang, gusto ng pinuno ng mga aswang na makakuha ng karagdagang kapangyarihan. Maaring gamitin ang ritual na yan para maging mas mayaman ang isang tao. O kung hindi man mas maging kilala. Pero hindi po ba gawain sa kaliwa ang ritual na yan? Oo. Kaya nga hindi madali yan at kailangan ng alay. Malamang, mga bata ang napili ng aswang. Di maaari. Kailangan natin mapigilan ng pinuno ng mga aswang. Teka, saan kaya naglulungga ang mga nilalang na yan? Alam ko kung saan. Pero bago tayo gumalaw, hanapin muna natin yung batang nawawala. Sana makita mo at nang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Opo, Lolo Jose. Ngayon din mismo, aalis ako para hagilapin ang bata.
Pumasok ulit silang dalawa sa bahay ng albularyo. Nang naroon na sila, inihanda ni Salvador ang kanyang kagabitan. Habang nililigpit niya ang kanyang mga gamit, Mag-iingat ka, Salvador, ha? Kung may problema, bumalik ka kagad dito sa bahay. "Opo, Lolo Jose, babalik din ako kagad rito sa susunod na araw." Mabuti kung ganon. Sige na, patnubayan ka nawa ng Diyos sa iyong pag-alis. "Salamat po, Lolo Jose. Sige po, mauna na po ako." Sige, ingat. Huwag mo rin kalilimutan ng mga itinuro ko sa iyo, ha? "Opo." Nang makababa si Salvador sa bahay ni Lolo Jose, tinanaw na lang siya ng matanda. Hindi rin naiwasan ni Lolo Jose ang makaramdam ng kakaiba habang pinagmamasdan ng kanyang estudyante. Pakiramdam niya, may masamang mangyayari. Kaya nagdasal siya ng taimtim para gabayan si Salvador ng mga espiritu at maging ng kanilang mga kaibigang elemento. Dahil mag-isa na lang siya sa kanilang bahay, minabuti ni Lolo Jose na abalahin ng kanyang sarili sa pag-asikaso ng mga tanim niyang gulay. Nasa kalagitnaan siya ng pagbubunot ng damo nang makarinig siya ng yabag na papalapit sa kanya. Magandang araw po. Ako nga pala si Locusta. Ay, magandang araw naman. Ano ang sadya natin? Maaari bang makaingin ng tubig na inumin? Nauuhaw kasi ako eh. Pwede ba? Ay, oo naman. Para yun lang eh. Halika sa loob ng bahay. Baka nagugutom ka rin. May nilagang kamote pa ako ron. Dito na lamang ako. Maghihintay na lang ako dito. Pasensya na't uhaw kasi ako eh. Ay, siya sige. Dumito ka lang at kukuha ako ng tubig saka nilagang kamote. Maraming salamat. Nang makapasok si Lolo Jose sa kusina, agad siyang kumuha ng tubig sa kanilagang kamote. Sinubukan pa niyang silipin ang alis sa labas at nang makita niyang lumilinga-linga sa paligid, kinutuban siya sa hindi malamang dahilan. Ganun pa man, nagpasya siyang maglakad palabas para ibigay sa ali ang tubig at nilagang kamote. Salamat. Kahit papano mapapawi rin ang gutom at uhaw na nararamdaman ko. Ay, siya nga pala. Nakita na ba tayo? Saan ka pala nakatira? Hindi pa. Bakit niyo naman naitanong sa akin yan? Wala. Para kasing nakita na kita eh. Sige na. Ubusin mo muna yung kamote at inumin mo na yung tubig. Ang sarap nito ah. Teka, mag-isa ka lang ba rito? Oo. Wala ba kayong asawa at mga anak? Wala. Matagal na silang patay at magmula nun, hindi na ako nag-asawang muli. Ay, pasensya na. Ayos lang. Teka, baka gusto mo pa ng kamote ha? Ay nako, busog na ako. Salamat at nawala ang uhaw sa kagutom ko. Walang anuman. Basta kailangan ng tulong ng aking kapwa. Handa ako palagi. Ay, teka. Mauna na ho ako. May pupuntahan pa kasi ako eh. Sige, mag-iingat ka. Habang naglalakad palayo ang ali, pinagmasdan siya ni Lolo Jose. Napakamot noo ang matanda at pakiramdam niya may mali roon. Sinikap niyang alamin ang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit parang may humaharang na enerhiya sa kanya. Dahil dito, bumalik na lang siya sa loob ng kanyang bahay at minabuting magpahinga na lang muna. Tuluyan na rin siyang nakatulog at gabi na noong siya'y maalimpungatan dahil sa mga pagkatok. Lolo Jose, nandito na po ako. Pumasok ka, Salvador. Bukas yan. Sige po, Lolo Jose. Papasok na lang po ako. Dumiretso ka na rin dito sa silid at nandito ako. Nung makarating si Salvador sa silid ni Lolo Jose, nakita agad na matanda na iba ang ekspresyon ng mukha nito. Medyo balisa ito at animoy may kung anong pinoproblema. Lolo Jose, may masama akong balita sa inyo. Iyan ba ang pinoproblema mo, Salvador? Ano ba yan? Opo, hanggang ngayon kasi hindi pa rin nakikita yung nawawalang bata. Tapos may nagsabi rin na may ilan pang kabataan ang nawawala. Pinaghahanap na rin sila ngayon ng kanilang mga magulang. Ismiyo, baka kung napano na sila. Ano pong gagawin natin, Lolo Jose? Sandali, kailangan natin magpasya.
Kung susugurin natin na kinukutaan ng mga aswang, baka mabigo lang tayo. Hindi natin alam kung ano ang madadatnan natin doon. At hindi rin tayo sigurado kung naroroon ang mga bata. Ano kaya kung ako na lang pong sumugod sa baryo ng mga aswang? Wag. Mahina ka pa kung ikukumpara sa mga aswang. Pagpipiestahan ka lang nila ron. Teka sandali. Alam ko na. Alam niyo po ang alin? Kanina, may alin na pumunta rito para humingi ng tubig. Ewan ko ba kung bakit ibang pakiramdam ko sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin? Pinapasok niyo po ba sa bahay niyo? Yun nga eh. Hindi siya pumasok at parang hindi mapakali. Alam mo naman kung anong nakalibing sa ilalim ng hagdan ko, hindi ba? Oo naman po. Putol na karayom. Kaya nga, Salvador, malakas ang kutob ko na aswang ang aling yon. Sigurado po ba kayo, Lolo? Oo. At siya rin mismo ang nakita ko sa panaginip ko. Ibig sabihin, siya yung pinuno ng mga aswang? Hindi ako sigurado ng 100%. Pero yan ang dinidikta ng aking kutob. Paano kung totoo nga po ang kutob ninyo? Wala tayong magagawa. Kailangan natin siyang kalabanin para mabawi ang mga bata. Pero sa pagkakataong yon, baka mabigo na tayo. Baka naisagawa na niyang ritual. Hintayin pa ba nating maisagawa niya bago tayo sumugod? Ano po kaya kung ngayon na mismo, puntahan natin yung baryo ng mga aswang? Sigurado ka ba sa pinaplano mo? Alam kong hindi pa sapat ang kakayahan mo. Baka mapano ka lang doon. Malakas po ang tiwala ko sa sarili ko at maging sa inyo na rin dahil kayo ang aking maestro. O siya sige. Tutungo tayo sa baryo ng mga aswang. Pero huwag ngayong gabi. Maghahanda muna tayo. Dahil baka hindi mga simpleng aswang ang ating makakalaban doon. Sige po, kayo pong bahala. Mas may karanasan kayo sa pakikipaglaban sa mga aswang eh. Basta, kapag naroroon na tayo, kailangan natin magdoble ingat. Hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng mga aswang na yon. Sige po, ihanda ko na lang ang mga dadalhin natin para hindi na tayo mahirapan pa. Kagaya ng kanilang napag-usapan, nagpasya silang dalawa na maghanda. Tinuruan ni Lolo si Salvador ng mga orasyon na pwedeng magamit laban sa mga aswang. Dahil bihasa naman sa pakikipaglaban ng mano-mano si Salvador, hindi na siya tinuturuan pa ng matandang albularyo. Ilang linggo na rin silang nagganda hanggang sa mapagtanto ni Lolo Jose na handa na ang katawan at kaluluwa ng kanyang alalay. Ano, Salvador? Handa ka na ba? Opo, Lolo. Alam kong handa na talaga ako. Ngayon, magagawa ko ng makipaglaban sa mga aswang ng walang pagdadalawang isip. Mabuti kung ganon. O sige na, aalis tayo mamayang gabi at tutungo sa baryo ng mga aswang. Sige po, nakahanda na rin naman ang ating kagamitan na dadalhin. O siya, magpahinga ka muna para may lakas ka mamaya. Paniguradong mapapasabak tayo sa labanan. Dahil kabilugan na pala ng buwan mamayang gabi. Napatango si Salvador sa kanyang maestro. Gaya ng sabi nito, minabuti na nga lang nilang magpahinga. Kinagabihan, inihanda nila ang kanilang sarili. Nagsagawa pa ng ritual si Lolo Jose para maging mas malakas ang kanilang loob at hindi madaling matalo ng mga aswang. May ipinahid din sila sa kanilang katawan para magkaroon sila ng tagabulag. O yan, kahit papano hindi na tayo madaling makikita ng mga aswang na nasa ating daraanan. Panandalian lang ito, kaya kailangan natin bilisan ng paglalakad. Maraming salamat, Lolo Jose. Tayo na po. Handa na rin ako. Handa na rin kasi ako. O siya, dalhin mo na mga gagamitin natin panlaban sa mga aswang. Ay siya nga pala, ako na magdadala ng aking buntot ng pagi. Sa iyo na yung itak. Sige po, ako na pong bahala rito. Nang tuluyan na nilang maihanda ang kanilang sarili, nagpasya na silang dalawa na umalis. Kampante silang walang haharang sa kanilang daraanan dahil nakapagpahid sila ng langis na may sabulag. Bilisan na lang natin ang ating paglalakad. Kailangang hindi tayo abutan ng hating gabi sa daan. Tsak na ngayon isasagawa ng pinuno ng mga aswang ang ritual ng padalugo. Kaya nga po, Lolo Jose, kabilugan pa naman ang buwan ngayon. Yan ang rason kung bakit tayo naghanda ng gusto.
mas malakas sa mga aswang sa panahon na ito. Ramdam ko pong kaya nating silang gapiin. Matatalo natin ang mga yan. Sana nga, gabayan nawa tayo ng Diyos. Habang binabaybay nila ang daanan patungo sa liblib na baryo kung saan nakatira ang mga aswang, naging maingat sila. May mangilang-ilang nilalang silang nararamdaman, pero isinuwalang bahala nila ito. Alam nila sa kanilang sarili na gumagana na ang kanilang sabulag, kaya kampante silang naglakad. Habang naglalakad patungo sa baryo ng mga aswang, sa hindi maalamang dahilan, biglang nagkaroon ng pangitain si Lolo Jose patungkol sa kanyang alalay. Salvador, mas maigi siguro kung ako na lang muna ang pupunta sa baryo ng mga aswang. Po? Bakit naman po? Hindi ko alam kung tama ang aking kutob at nararamdaman. Pero nakikita ko sa iyo ang signos ng mga planeta. Signos po ng mga planeta? Hindi ba't may mga pangontra dyan? Oo, Salvador. Marami, pero huli na ang lahat. Hindi nagkakamali ang aking pangitain. Kung ganun po, ano po mas maiging gawin natin? Wala akong ibang may papayo sa iyo kung hindi ang umuwi at sunugin ang iyong damit. Hanggat nasa labas ka, mangyayari talaga ang aking pangitain sa iyo. Pero paano po kayo? Baka hindi nyo kayanin ng mga aswang. Huwag mo kong alalahanin. Ang importante sa ngayon ay ang kaligtasan mo. Hindi. Hindi ko kayo iiwan, Lolo. Papatunayan ko pong karapat-dapat ako magmana ng mga aral ninyo. Sige, yan ang pasya mo. Ikaw ang masusunod. Pero binalaan na kita, ha? Opo, Lolo. Kaya ko naman pong pangalagaan ang sarili ko eh. Alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Ay basta, mag-iingat ka. Huwag mong hayaang maisahan ka ng mga aswang. Sige po, Lolo. Mas lalo pa nilang binilisan ang kanilang paglalakad. Noong lumaon, nakarating sila sa baryong kinukutaan ng mga aswang. Iginala nila ang kanilang paningin doon, pero wala silang nakitang mga kabahayan. Lolo Jose, walang mga kabahayan dito ha. Sigurado po ba kayong ito ang baryo ng mga aswang? O naman. Pero bakit nga ba? Baka kung sa bandang gitna o dulo pa ng baryong ito, yung mga kabahayan. Sige po, maglakad na lang po tayo patungo sa bahaging yon. Baka naroon nga po yung hinahanap natin. Sige, pero kailangang alerto tayo sa paligid. Baka sa hindi natin malaman wala nang bisa ang ating sabulag. Ayun, may mga kabayan sa bahaging yon. Mukhang yan na yung ating hinahanap. Sige, mag-ingat ka. Kailangan hindi tayo makita ng mga aswang. Mabubulilyaso ang ating plano kung nagkataon. Lumapit sila sa kabahayang yon at napagtanto nilang dalawa na may ginaganap ng piging doon. Abala ang lahat ng naroroon at ang bawat isa merong nakatokang gawain. Abala sila. Mas madali sa atin ang makapasok ngayon. Sige po, kailangan magawa nating iligtas sa mga bata kung talagang bihag sila ng mga aswang. Oo, ang mahalaga, una nating mailigtas sa mga bata at mapaalis sa baryong ito. Baka pati sila madamay sa pangyayari. Ano po kaya kung maghiwalay muna tayo? Wag. Baka mangyari sa iyo yung naging pangitain ko. Hindi kasi madaling mawala ang signos ng mga planeta, Salvador. Pero kailangan po makita agad natin ng mga bata bago pa man mag-alas 12 ng gabi. Matagal pa naman ang hating gabi. Kailangan din natin isaisip ang kaligtasan mo. Sige na po, payagan niyo na po ako. Para rin naman to sa mga bata eh. Baka kung ano pa yung mangyari sa kanila kapag maabutan sila ng alas 12. Sige na, basta mag-iingat ka ha. Palagi mong ihanda ang itak mo at baka may umatake sa iyo. Opo, Lolo. Huwag mong kakalimutang may signos ka pa ng mga planeta. Bumalik ka kagad dito kung mararamdaman mong merong aberya, ha? Sige po, doon ako pupunta sa bahaging yan. O sige na, sa bahaging yun naman ako maghahagilap. Kailangan mahanap kagad natin ng mga bata. Tinanaw ni Lolo Jose ang kanyang alalay habang palayo ito. Nasa kalagitnaan siya ng pagmamasid kay Salvador nang makita niyang wala itong ulo.
kinutuban siya ng hindi maganda. Kaya sa halip na tahakin ang direksyong kanyang sinabi, minabuti na matandang albularyo na sundan si Salvador. Habang naglalakad, lumalakas din ang kabog ng kanyang dibdib. Nagpasya na lang si Lolo Jose na maglakad ng mas mabilis hanggang sa tuluyan na niyang maabutan si Salvador. Salvador, hintay mo ako. Huwag ka munang tumuloy. Po? Bakit po, Lolo? Nakita kitang walang ulo. Mas maigi kung umuwi ka na lang at sunugin ang damit mo. Nandito nga ako para tulungan kayo, hindi ba? Bakit niyo ako pinapauwi? Ha? Anong sabi mo? Pakiulit nga. Nandito nga ako para tulungan kayo, hindi ba? Bakit niyo ako pinapauwi? Ha? Anong sabi mo? Pakiulit nga. Ang sabi ko, nandito ako para tulungan kayo, tanda. Napalunok ng kanyang laway si Lolo Jose. Napansin niyang may mali kay Salvador, kaya hindi na niya nagawang kalabitin ito. Magsasalita pa sana ulit siya nang unti-unting humarap sa kanya ang kanyang alalay. Napahakbang ito ng ilang beses nang malaman niyang hindi si Salvador ang nasa harapan niya. Nagbabaga ang mga mata nito at naglalaway. Aba, ito si Salvador. Hindi nga, inakala mo ba talaga na siya ang sinusundan mo? Hayop kang aswang ka. Nasaan na siya? Hindi ko alam. Nandito lang ako para patayin ka at pigilan sa ninanais mo. Inihanda ni Lolo Jose ang hawak niyang buntot ng pagi. Nakita kasi niyang mas naging mabalasik ang mukha ng kanyang kaharap. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Lolo Jose, sinugod siya ng aswang. Agad namang umusal ang matandang albularyo saka umihip sa hawak niyang buntot ng pagi. Bago pa man tuluyang makalapit ang aswang, buong lakas siyang nilatigo ni Lolo Jose. Napaungo lang nilalang at nang aatake pa sana ulit ito, umusal ng isa pang orasyon ng matanda sabay hambalos dito. Nabuwal lang nilalang at bago pa ito tuluyang mamatay, nag-iba ang kanyang anyo. Napagtanto ni Lolo Jose na hindi nga siya si Salvador, kaya hinanap niya ang kanyang alalay. Namulagat na lang ang kanyang mga mata nang makita niya si Salvador. Nang ilang dipan na lang ang layo nito, may sumugod na 4 na aswang kay Salvador. Umaligid ang mga ito sa kanya, kaya sinubukang agawin ni Lolo Jose ang kanilang pansin. Ako ang harapin niyo at huwag niyang estudyante ko. Lolo Jose, akala ko po'y Sinundan kita rito dahil nakita ko kanina na wala kang ulo. Paniguradong mangyayari na kung ano man ang kapalarang nakaamba sa'yo. Kung gayon, mamamatay akong lumalaban, Lolo. Hindi ka mamamatay. May liligtas kita. Mag-ingat ka lang at tatagan mo ang loob mo. Bahala na, basta hindi kita iiwan dito, Lolo. Dito lang ako para tulungan ka. Napaangil ang mga aswang at ang dalawa sa kanila ay sumugod kay Lolo Jose. Umatake naman ang natitirang dalawa kay Salvador. Napailing na lang ang matanda at agad na iwinasiwas ang kanyang hawak na buntot ng pagi. Lumundag ang isang aswang sa kanya upang sana'y sunggaban siya. Ngunit bago pa man magawa ng aswang ang kung anumang gusto nito, hinambalos na niya ito ng hawak niyang buntot ng pagi. Dahil sa orasyong naikarga roon, tumilapon ng aswang at nangisay sa bandang unahan. Nakita naman ng isa pang aswang ang nangyari sa kanyang kasama at dahil sa galit nito, pagkapang siyang umatake kay Lolo Jose. Lolo Jose, mag-iingat kayo! Ako nang bahala nito. Itutulad ko ito sa kanyang kasama. Walang diyang mga aswang to ah. Lolo! Tulong! Sandali, tatapusin ko lang isang to. Nagpambuno sila Lolo Jose at ang aswang. Kahit pa na matanda na ang albularyo, hindi siya nagpatalo sa aswang. Nagganap siya ng pagkakataon hanggang sa magawa niyang latiguhin ito. Napaungol ang aswang at kagaya ng kanyang kasama ng isay ito. Bago tuluyang lumapit kay Salvador, ibinaling pa ni Lolo Jose ang kanyang pansin sa naunang aswang. Napailing na lang siya nang makitang wala na itong buhay. Ayong mga aswang, ako ang harapin niyo. Lolo, malalakas sila. Hindi ko sila kaya. Kaya mo yan. Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Sige, lalapit ako riyan at ako ang haharap sa kanila. Sige po. Nung makita ni Lolo Jose na pinagtutulungan ng dalawang aswang si Salvador, lumapit siya roon at buong lakas na hinambalos ang isang aswang.
Humarap pa ito sa matandang albularyo at binalak sana nitong sumugod. Ngunit bago nito magawa, nabuwal siya sa lupa at nawalan ng malay. Napakalakas talaga nitong buntot ng pagi nyo. Abay, oo naman. Kinargan ko ito ng mga dasal mula sa matataas na aral. Sa katunayan, kaya ko rin katulad ng kidlat ang epekto nito sa mga aswang. Kung ganun po, subukan niyo sa aswang na ito. Mukhang magtatagumpay na siya sa pagkagat sa akin. Ganun ba? Sige, etong dapat sa mga kagaya niya. Umusal si Lolo Jose ng orasyon para tumawag sa kidlat na pumuksa kay Lucifer. Noong mausal na niya, umihip siya ng 3 beses sa buntot ng pagi. Nakita ng aswang na kumukuyo kay Salvador ang kanyang ginawa. Kaya lumundag ito para sugurin siya. Napangisi naman si Lolo Jose at walang awang nilatigo ang aswang. Napaungol yun at nanginig hanggang sa tuluyang sumabog. Maraming salamat, Lolo Jose. Siguro, kung wala ka nagtagumpay ang mga aswang na yun sa kanilang binabalak. Huwag mong intindihin yon. Ang importante, makita natin ang mga bata. Tama ang panaginip ko. Itong lugar na ito mismo ang nakita ko. At ramdam ko na rin may mga batang dinukot dito. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit wala naman akong naririnig na ingay nila. Hindi kaya pinatay na sila ng mga aswang? Dugo lang naman ang kailangan ng pinuno ng mga aswang, di ba? Oo. Teka. Subukan kaya nating tumungo ron. May nararamdaman akong enerhiya sa bahaging yun Baka mahanap natin sila. Sige po, Lolo. Pero kung nagkataong mali tayo, ano ang gagawin natin? Aalis na ba tayo? Hindi. Uubusin natin ang mga aswang dito. Kailangan bukas, wala nang magiging rason ng mga tao para matakot tuwing gabi. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Habang nagmamatsyag sa kanilang paligid, inihanda na lang nila ang kanilang mga armas na panlaban sa mga aswang. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang makarinig sila ng iyak ng mga bata. Sinasabi ko na nga ba nandirito ang mga bata. Mukhang doon po nanggagaling ng ingay. Doon po tayo pumunta. Sige, maging alerto ko lamang. Paniguradong alam na nilang nandito tayo. Masusunod po. Kailangang hindi tayo mahuli ng mga yan. Sa bandang unahan, may naaninag akong gumagalaw. Paniguradong mga aswang ang mga yan. Sandali, mauna ako maglakad at titingnan ko kung talagang mga aswang sila. Mas binilisan ni Salvador ang kanyang paglalakad. Si Lolo Jose naman na natiling nakasunod sa likuran nito. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang sa hindi inaasahan may lumapag sa kanilang likuran. Agad na napalingon ng matandang albularyo at nabahala siya noong makita ang 8 aswang na nakatayo roon at nakamasid sa kanila. Salvador, hanapin mo kung saan naroon ang mga bata. Ako nang bahalang humarap sa mga aswang na yan. Sigurado po kayo? Oo, bilisan mo lang at mag-iingat ka. Mukhang nagkalat na ang mga aswang dito sa paligid. Pero akala ko meron silang piging. Hindi ko nga rin alam kung bakit naririto ang iilan sa kanila. Malamang, naghahanda na rin ang iba sa kanila para sa pagdating ng 12:00. Kailangang hindi matuloy ang anumang nais gawin ng pinuno ng mga aswang. Susubukan ko pong pigilan yun kapag nakita ko siya. Sige, basta palagi mong uunahin ang kaligtasan mo, ha? Kapag natapos ang lahat ng ito, hahanapin natin ang paraan kung paano makontra ang signos ng planeta sa iyo. Sige po, maraming salamat po. Nagmadaling naglakad si Salvador. Nang makalayo na ito kay Lolo Jose, itinuon naman na matanda ang kanyang pansin sa mga aswang. May isa pa sanang hahabol sa kanyang alalay pero nilatigo niya ito ng kanyang buntot ng pagi. Napaungol naman ang naturang nilalang at nabuwal sa lupa sa kanang isay. Nakita ng ibang aswang ang nangyari, kaya napaangil sila. Napangisi naman si Lolo Jose nang makita niyang nanggagalaiti ang mga yon. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, sumugod ang mga aswang ng sabay. Dahil dito, muli niyang inusal ang orasyon ng panawag sa kidlat, saka inihip yon sa buntot ng pagi. Ang bawat aswang na lumapit sa kanya'y walang pagdadalawang isip niyang hinahambalos. Dahil kargado na mataas na uri ng orasyon ang hawak niya, tumilapon ang mga nilalang at sumabog ang kanilang katawan. Nasa ganoong sitwasyon siya
nang makita niya ang isang aswang na nanatiling nakatayo. Sinipat ito ng albularyo at nawari niya kung sino yun. Hindi ba't ikaw yung aling lumapit sa akin para humingi ng tubig? Oo, hindi ko rin nakalaing dito pa tayo makikitang muli. Tama ang aking hinala. Isa ka ngang albularyo. Hindi ko rin nakalaing isa kang aswang. Ano ngayon kung aswang ako? Nandito ka sa aming lugar. Kaya ang dapat sa'yo ay mamatay. Kayo ang dapat na mamatay. Ang lakas ng loob mong pumunta sa baryo namin. Anong ginawa mo roon? Naghanap ng magiging biktima? Wala ka na ron. Kung ano man ang pakay ko, ay wala ka ng pakialam. May pakialam ako. Dahil ka na yung kong binibiktima ninyo. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang pinuno ng mga aswang dito. Pinuno? Paano mo naman nasabi? Nahihibang ka na ba? Alam kong ikaw. Ilang beses na kitang nakita sa aking panaginip. Kaya humanda ka sa akin. Ikaw ang kailangang humanda. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Kaya mong gawin? Hindi ba't kaya ka nandudukot ng mga bata para may magamit ka sa ritual mo? Anong ritual ang pinagsasabi mo riyan? Ilang beses kong nakita sa mga panaginip ko ang pagsasagawa mo ng padalugo. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Ano, magdidiskusyon na lang ba tayo? Sumugod ka rito at nang malaman mo kung anong hinahanap mo. Ikaw ang sumugod dito kung talaga matapang ka. Pagsisisihan mong nakarating ka rito. O ano na, sumugod ka sa akin. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Anong susugod sa iyo? Nahihibang ka na talaga, matanda ka. Mga kasama, patayin ninyo ang albularyong ito. Nagkakamali siya ng pinasok. Sige, dalhin mo ang lahat ng alagad mo rito. Tingnan natin kung ano magagawa ninyo. Sugo ng dilim, laban sa alagad ng liwanag. Sumenya si Locusta at sa isang pagkisap ng mga mata ni Lolo Jose, may narinig siyang mga yabag. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at nakita ang maraming nagbabagang mga mata. Sila ang harapin mo kung suswertein ka at makaligtas sa kanila. At saka tayo magtutos na dalawa. Sinisiguro ko sa iyo na magagawa kong ubusin ang mga ito. Isang latigo lang sila sa buntot ng pagi ko. Talaga, tingnan na lang natin. Anong ibig mo sabihin? Hindi sumagot si Locusta. Itinaas nito ang kanyang isang kamay at ilang sandali lang nakarinig si Lolo Jose ng pagaspas ng pakpak. May naaninag siyang lumilipad sa itaas, kaya inihanda na niya ang kanyang sarili. Subalit sa isang pagkisap ng kanyang mga mata, sumugod sa kanya ang aswang na nasa anyong ibon. Lalatigoy na sana niya ito, ngunit bago pa man niya magawa ang kanyang binabalak, dinagit na ng aswang ang kanyang buntot ng pagi. Bumaytaas ang aswang hanggang sa halos hindi na marinig ni Lolo Jose ang pagaspas ng mga pakpak nito. Walang ano-ano, may narinig siyang pagsabog at may nakita siyang mabilis na liwanag na kawangis ng kidlat. Ngayon, magagawa mo pa bang lumaban? Wala ka ng armas. Umaasa ka lang naman siguro sa buntot ng pagi mo. Mautak ka. Pero malas na lang ng kasama mong dumagit sa buntot ng pagi ko. Sumabog siya dahil sa lakas ng enerhiyang nagmumula roon. Wala akong pakialam. Ang mahalaga, wala ka nang magagamit na armas. At malamang, mawawalan na rin ng puwersa ang iyong buntot ng pagi. Diyan ka nagkakamali. Salita ng Diyos ang panlamang ko at maging ang aking pananalig sa Kanya. Ha! Tingnan na lang natin. Mga kasama, kayo na ang bahala sa matandang ito. Malapit ng maghating gabi. Kailangan kong may sagawa ang padalugo. Diyan ka na, tanda! Saan ka pupunta? Huwag kang maging duwag. Diyan ka na at sana'y makaligtas ka sa kanila. Pagkawika ni Locusta, mabilis siyang umalis nang hindi na lumilingon pa kay Lolo Jose. Ninaisa na matandang albularyo na sundan yon, ngunit biglang humakbang ang mga aswang para lumapit sa kanya. Umaligid sila sa kanya at ang bawat isa sa kanila'y humanda sa pag-atake. Ano ba hinihintay nyo? Sumugod na kayo! Huwag mong madaliin ang kamatayan mo, tanda! Wala na akong panlaban sa inyo. Mano-mano ko kayong lalabanan. Nagkakamali ka ng pinuntahang lugar. Bukas,
Buto na lang ang matitira sa'yo. Kayo ang nagkakamali na inagrabyado. Hindi sana ninyo pinakialaman ng mga bata sa lugar namin. Wala ka nang magagawa. Hindi mo na mapipigilan ang pagkakaroon namin ng lakas. Kapag nagtagumpay ang ritual na pinunong Locusta, mas magiging malakas ang aming angkan. Hindi ako natatakot sa inyo. Kasangga ko ang Diyos sa labang ito. Diyos! Hindi totoo ang Diyos. Kung may totoo man, kaming mga aswang yon. Nasarapan mo na kami, oh! Pagsisisihan mo ang binitiwan mong salita. Kapag nagtagumpay ang padalugo at kinasihan ng mga demonyo si Pinunong Locusta, pupulbusin niya ang lahat ng magiging banta sa hangadin niya. Puro kasatsat. Sumugod na kayo sa akin at nang malaman na natin. Sige, mga kasama, paulakan natin ang hiling ng matandang ito. Napatawa pa ang ilang aswang. Noon din umatake ang mga aswang. Napakuyom naman ng kanyang kamay si Lolo Jose at inabangan kung sino sa mga nilalang ang mauunang lumapit sa kanya. Huwag kayo magignuwat. Walang laban sa atin na matandang yan. Tignan na lang natin. Ala, Ali, Pagum, Igudares, Igosum, Santiago, Igosum! Kahit na naman gawin mo, baliwala yan. Tignan natin. Sige, sino mauna sa inyo? Lapit! Napatawa ang ilang mga aswang. Humakbang ang dalawa sa mga yon at mabilis na umatake kay Lolo Jose. Hindi naman natinag ang dalawa at walang pagdadalawang isip na sinuntok ang isa sa dibdib. Napaungol siya at nabali ang tadyang nito. Sumugod din ang isa, kaya agad na sinuntok siya na matandang albularyo sa panga. Tumilapon siya sa mga kasama niya, kaya napaatras sa mga yon. Ano? Masakit ba ang panuntok ni Santiago de Galicia? Ulang pa yan! Ngayon, sino sa inyo susunod? Ay, kayo nga ba't? Sumugod kayo! Huwag niyang bigyan ng pagkakataon na masuntok kayo niyan! Hali kayo! Maaaring matalo niyo ako sa lakas at liksi. Sinisigurado ko sa inyo na hindi niyo kaya ang karunungang pinanghahawakan ko. Gaya ng inutos ng isang aswang, lumusob ang 4 na aswang sa kinatatayuan ni Lolo Jose. Napangisin naman na matanda at ikinuyom ang kanyang palad. Susuntukin sana niya ang mga aswang, ngunit mabilis ang pagkilos ng mga ito. Nagulat na lang siya noon nang hawakan na siya ng 2 nilalang. Sinubukan naman ng 2 aswang na warakin ang tiyan na matanda. Hindi niyo ako kaya. Pakawalan niyo ako at nang malaman niyo kung anong hinahanap ninyo. Ano na? Warakin na ninyo ang tiyan na matandang yan. At nang matapos na ang problema ito, kailangan tayo ni Pinunong Locusta. Puputi muna ang uwak bago nyo magawa yan. Marami kayo, kaya ang lakas ng loob nyo. Pero, tingnan na lang natin kung saan kayo dadalhin ang tabang ninyo. Sige, wakwakin nyo na ang tiyan yan at lantakan ang mga laman-loob. Napaungol si Lolo Jose dahil sa ginawa ng mga aswang. Subalit, dahil sa taglay niyang 7 antas ng kabal, hindi siya nagawang sugatan ng mga aswang. Noong makita ng matandang albularyo na kukuyugin na siya ng ibang mga aswang, nagpasya na siyang umusal ng tigalpo para manginig ang aswang at kabahan sa kanyang presensya. Napangisi na lang siya nang makitang nagsimulang maging balisa ang mga nilalang doon. Umusal siya ng salitang siya lang ang nakakaintindi. Sige, bubuhatin ko kayong 2 at itatapon. Itong dapat sa inyo. Anong ginawa mo? Bakit nanginginig ang mga kalamnan namin at natatakot kami? Huwag kayo magpakapekto sa ginawa niya. Paslakin natin na matandang ito. Simple lang. Tinigalpo ko kayo. Bakit? Gusto ba ninyong tapusin na kaagad natin to? Pwede ko namang gawin yon. Sige, subukan mo at nang malaman mo kung ano ang posibleng mangyari sa'yo. Sige, subukan mo. Masdan mo ito. Inangat ni Lolo Jose ang kanyang 2 braso. Mas namulagat ang mga mata ng aswang dahil sa ginawa niya. Hindi nila aakalaing ganoong kalakas ang isang matandang albularyo. Tuluyan siyang kinuyog ng mga aswang. Ngunit ginamit niya ang katawan ng 2 nilalang at ibinagsak ito sa kanila. Nung magawa niya yon, lumundag ang lahat ng aswang na hindi nabagsakan at dinumog nila ito. Naging rason ito para mabuwal si Lolo Jose. Kahit na anong gawin din niya,
Hindi niyo ako kaya. Kayong nararapat na ubusin. Malas lang talaga ninyo at ako ang inyong nakaharap. Ikaw ang malas, tanda. Hindi ka man namin masugatan. Magagawa ka pa rin namin patayin sa ibang paraan. At inakala mo bang papayag ako? Nag-orasyon si Lolo Jose sa kanyang kamao. Kasabay ng kanyang pagtayo, sinuntok niya ang bawat nilalang na maaabot ng kanyang kamao. Nagsitilapon sila. Kabilang na ang aswang na kumakausap sa kanya. Iginala ni Lolo Jose ang kanyang paningin sa paligid at nakaramdam siya ng takot nang maulinigan ang boses ni Salvador. Upang magawa niyang lipulin ng mga aswang na nakahandusay sa lupa, umusal siya ng orasyon para magtawag ng espiritual na kidlat. Ilang sandali pa, naaaninag niya ang mga kidlat na mula sa kalangitan. Napailing na lang siya nang makita ang kamatayan ng mga aswang na kumalaban sa kanya. Nagpasya si Lolo Jose na hagilapin na si Salvador, subalit nang makarating siya sa pinanggalingan ng boses, nakita niya si Salvador na nakahandusay sa lupa. Wakwak ang tiyan at nilalantakan ni Locusta ang kanyang mga laman loob. Hoy! Locusta! Walang niya ka! Anong ginawa mo kay Salvador? Magbabayad ka sa kalapas ng alam mo ito! Gusto mo bang saluhan ako? Nakialam kasi siya sa aking gagawin. Kaya, pinatay ko lang. Alalay mo pala. Demonyo ka! Pagbabayaran mo yung ginawa mo! Lubayan mo siya! Lulubayak ko siya. Pero ikaw naman ang aking lalantakan. Gusto kong matikman ang laman loob ng isang matandang albularyo. Mangyayari lang yan kapag natalo mo ako sa laban. Kung ganon, handa kong labanan ka na. Kahit ngayon mismo. Itinigil ni Locusta ang kanyang ginagawa. Tumayo siya tumarap kay Lolo Jose. Nanginig naman ang buong katawan ng matandang albularyo. Nang makita niya ang kalagayan ng kanyang alalay na si Salvador, naalala niya ang signos ng planeta na nasa binata. Kaya napailing ito at nagsisisi. Bakit parang pasan mo ang mundo? Ang buong akala ko bata pang katanda. Pagsisisihan mo ang ginawa mo kay Salvador. Kung ikaw ang tinutukoy ng signos ng mga planeta, sisiguraduhin kong mangyayari rin sa iyo ang ginawa mo sa kanya. Tingnan na lang natin. Yan ay kung magagawa mo akong talunin. Hindi mo ba nakakalahati ang mga tauhan ka? Wala akong pakialam. Kahit isang batalyon pa ang iharap mo sa akin, hindi ako matatakot. Sinabi mo yan, ha? Sige. Dahil malapit na ang alas 12, sila na muna ang bahala sa iyo. Umatungal ng malakas ang pinuno ng mga aswang. Ilang sandali pa, nakarinig ng maraming yabag ng paa si Lolo Jose. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at nakita niya ang napakaraming anino. Napalunok na lang siya ng kanyang laway dahil wala siyang armas na pwedeng maging panlaban sa kanila. Dahil dito, umusal na lang siya ng orasyon sa kanyang kamao upang mag-ibayo pa ang lakas nito. Saan ka pupunta, Locusta? Ikaw palang duwag sa ating dalawa eh. Huwag mong takasan ang labang ito. Aalis ako para isang gawang padalugo. Bakit? Pipigilan mo ako? Hindi ka magtatagumpay sa gusto mo. Bago mangyari yan, papatayin muna kita. Nagkakamali ka. Nakahanda na ang mga bata. Nakalambitin na sila at sasahuri ko na ang kanilang dugo kung nagkataon. Magsisisi ka kung idadamay mo mga bata sa kahibangan mo. Hindi mo lang alam kung ano ang magiging epekto ng ritual mo. Wala akong pakialam. Diyan ka na! Pipigilan pa sana ni Lolo Jose si Locusta, ngunit umusad ang napakaraming aswang para sugurin siya. Napatawa na lang ang pinuno ng mga aswang habang paalis doon. Alam ni Lolo Jose na isasagawa na ng naturang aswang ang kanyang ritual. Kaya nabahala siya at ninais niyang habulin si Locusta. Ngunit dahil napakaraming aswang ang nakapaligid sa kanya, walang nagawa si Lolo Jose kundi ang ihanda ang sarili niya sa banta ng mga aswang. Walang ano-ano, lumundag ang isa sa mga aswang para sugurin siya. Nabasa naman ng matandang albularyo ang plano nito, kaya nang lalapag na ito sa kanyang harapan, walang agam-agam niyang sinuntok ito.
Tumilapon ang nilalang at nang isa ito hanggang sa nawalan na ng buhay. Nakita naman ng ibang aswang ang ginawa ni Lolo Jose kaya mas naging agresibo sila. Sabay-sabay silang umatake sa matandang albularyo. Bago pa man makausal ng kanyang dasal si Lolo Jose, kinuyog na siya ng mga aswang. Sinigurado nilang masusukol ito at wala nang magagawa. Ikaw pala ang albularyong sumugod dito, ha? Akala mo ba mapipigilan mo ang pagkuha ni Pinunong Lukusta ng kapangyarihan? Gagawin ko ang lahat para mapigilan kayo. Hindi ko papayagang mangyari ang inyong binabalak. Hindi papayagan? Ano pa ba ang magagawa mo? Sige, dalhin natin ang albularyo niyan sa harap ng ating pinuno. Ipapasaksi natin kung paano magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan si Pinunong Locusta. Sige, at nang magawa ko siyang tapusin bago pa niya mapagtagumpayan ng ritual ng padalugo. Sige na, tignan natin kung may mararating niyang pagdaldal mo kapag maging matagumpay ang pagriritual ng aming pinuno. Pag kayong umasa, hindi niyo alam kung gaano kahirap ang padalugo. Tatawanan ko lang kayo kapag nagkamali siya. May sasakripisyo ang inyong buhay. Wala akong pakialam. Ang importante, makuha ni Pinunong Lukusta ang kanyang nais. Mga baliw, ginagamit lang kayo na inyong pinuno. Hindi pa ba ninyo nahahalata ang mga ginagawa niya? Napakabobo ninyo! Tumahimik ka na! Naririndi na ako sa boses mo. Sige na, dalhin natin to kay Pinunong Lukusta. Ipapasaksi natin sa kanya ang pagbabago ng katauhan ng ating pinuno. Kinaladkad nila si Lolo Jose patungo sa kinaroroonan ni Locusta. Habang papalapit doon, iginala na matandang albularyo ang kanyang paningin. Nanlumo siya at nakaramdam na matinding galit nang makita niyang nakalambiti ng patiwarik ang 5 bata. May mga gilit ang kanilang leeg at tumutulo ang kanilang dugo. Samantala, naroroon din si Locusta at sinisimulan na niya ang ritual. Bastan mo tanda kung paano magkaroon ng kapangyarihan mula sa demonyong aming pinuno. Hindi ako papayag sa gusto ninyo. Gagawin kong lahat para mapigilan yan. Huwag ka nang pumalag. Pagkatapos yan, ikaw ang kanya isusunod. Hindi mangyayari yan. Kahit kailan, hindi mananalo ang dilim sa liwanag. Gagawa ng paraan ng Diyos para malipol kayo. Walang magagawa ang sinasabi mong Diyos. Bastan mo ang nakapaligid kay Pinunong Lukusta. Pakiramdaman mo. Hindi ako papayag. Uubusin ko kayong lahat. Muling umusal ng orasyon si Lolo Jose para magkaroon ng pambihirang lakas. Matapos niyang gawin ito, sinuntok niya ang mga aswang at ang bawat matamaan ng kanyang kamao ay nabubuwal sa lupa at ang iba ay napapaatras. Yan ang nararapat sa mga kagaya ninyo. Sige, bumangon kayo at muling umatake. Mga kasama, bumangon kayo. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kaya natin na matandang ito. Sige, hali kayo. At sisiguraduhin kang madudurog ang buto ninyo. Huwag kayong magpadala sa pananakot dyan. Atakihin niyo na siya. Sumang-ayon ng mga aswang. Isa-isa silang bumangon at umatake kay Lolo Jose. Ang kada nilalang na lumalapit sa matandang albularyo, sinusuntok nito. Kaya tumitilapon sila. Subalit para maprotektahan si Locusta at hindi maantala ang kung anumang ginagawa nito, hindi sila pinanghinaan ng loob. Ilang beses na bumangon ng mga aswang at sumugod kay Lolo Jose. Hindi naman natinag ang matanda at ang kada nilalang na lumalapit sa kanya ay walang habas niyang pinagsususuntok. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa ng... Nandito ka pala, tanda. Ano, nakikita mo ba ang may team na kapangyarihang lumulukob sa katauhan ka? At alam kong darating din ang oras na babawiin sa iyo yan. Kapag nangyari yan, mabubulok ang iyong katawan at masasakdal sa impyerno ang kaluluwa mo. Ngayon, wala ka nang magagawa. Mamamatay ka rito sa aming kuta at magiging alaala ka na lang. Kung mamamatay man ako, isasama ko kayong lahat. Yan ang sinisiguro ko sa inyo. Huwag kang mag-ilusyon. Hindi mo nga kayang patayin ang mga kasama ko, hindi ba? Hindi mo lang alam kung ilang aswang na ang aking napaslang. At ikaw ang isusunod ko. Sa estado ko ngayon, alam kong hindi mo na magagawa yan. Sumenya si Locusta sa kanyang mga kasamang aswang. Noon din,
Kahit na masakit ang katawan ng mga nilalang, bumangon sila at umatake kay Lolo Jose. Napailing naman ng matandang albularyo at umusal siya ng mataas na uri ng orasyon para mas maging mabigat ang kanyang kamao at magmistula itong sipa ng kabayo. Tikman niyo ang suntok na parang lakas ng paa ng isang kabayo! Huwag kayo matakot. Kaya ko siyang patayin. Sugurin lang ninyo siya at kalabanin hanggang sa manghina. Narinig niyo ang sabi ng pinunong Locusta. Sugurin niyo matanda. Halika kayo, tikman niyo ang bagsik ng kamao ka. Sige lang. Hindi rin magtatagal at mabubuwal ka rin sa lupa. Magiging pataba ka na rito, tanda. Titiyakin kong hindi mangyayari ang sinasabi mo. Isa-isang sumugod ang mga aswang kay Lolo Jose. Napangiti naman na matanda at ni katiting na pangamba ay wala siyang nararamdaman. Alam niyang makakaya niya ang lahat ng mga aswang na yun dahil sa kanyang karunungan at kahit pa nawala siyang hawak na armas. Sa kada paglapit ng mga aswang, sinusuntok niya ang mga ito. Sa tuwing tumatama ang kamao ni Lolo Jose sa kanila, tumitilapon sila at nawawalan ng malay. Nang lumaon, naging kakaunti na lang ang aswang na naroroon. Nagkalat ang katawan ng mga ito at halos lahat sa kanila ay walang ulirat. Ang lakas mo pala, matandang albularyo. Hindi ko akalain na sa tanda mong yan kaya mo pang lumaban ng mano-mano. Hindi mo lang alam kung ano pa ang kaya kong gawin. Kaya kitang pugutan ng ulo gamit lang ng aking salita. Hindi ako naniniwala sa iyo. Kung kaya mo yan, hindi mo na sana ako hinayaang mapagtagumpayan ng padalugo. Sana nung una pa lang, pinugutan mo na ako ng ulo. Ngayong nilukob ka na ng husto ng itim na kapangyarihan. Subukan natin kung sino ang mas malakas sa ating dalawa. Gusto mo bang madaliin ang buhay mo? Hindi. Gusto kong puksain ka kagad, Locusta. Hindi ko papayagang may ibang bata ka pang mabiktima. Wala ka nang magagawa. Kung nakikita mo lang ang aura ko, malalaman mong kaya kong pumatay sa isang pitik lang ng aking daliri. Sige, subukan mo sa akin. Umanda si Locusta para sugurin si Lolo Jose. Ang matanda naman, napakuyom ng kanyang kamay at minatyaga ng susunod na gagawin ng pinuno ng mga aswang. Alam niyang hindi magiging madali ang kanilang laban dahil may kapangyarihang itim na si Locusta. Gayunpaman, hindi niya ipinahahalata sa aswang ang kanyang pangamba. Sa isang pagkisap na mga mata ni Lolo Jose, umatake sa kanya ang aswang. Inilaga naman niya ito at para makaganti, sinuntok niya si Locusta. Nagpatuloy sila sa pagtatagisan ng lakas at liksi. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakatama. Hindi ko inakalang mas malakas ka pala at mas maliksik kaysa sa aking inaasahan. Ikaw, malakas ka lang dahil sa naging ritual mo. Ginamit mo ang dugo at kaluluwa ng mga inosenteng bata para lang maging malakas. Wala akong pakialam. Kahit kaluluwa mo pa, kaya kong ialay sa demonyo para maging mas makapangyarihan ako. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. Diyos na ang bahalang humusga sa'yo. Ikaw ang magsisisi dahil nang himasok ka rito. Ha! Hindi ako nasisindak sa'yo, no? Ipinihit ni Lolo Jose ang kanyang katawan. Susuntukin sana niya si Locusta, ngunit bago pa man niya magawa ang kanyang nais, sinakal na siya ng pinuno ng mga aswang. Ibinitin siya nito at mas lalo pang hinigpitan ang pagkakasakal sa kanya. Sinikap naman na matanda ang makawala, ngunit unti-unti siyang nanghina. Subalit nang maalala niya ang ginawa ni Locusta sa kanyang alalay at maging sa mga batang biniktima ng naturang aswang, humugot siya ng kanyang lakas. Sinubukan niyang sipain si Locusta, pero nagawang masalag ng pinuno ng mga aswang ang kanyang paa. Pagkatapos nito, buong lakas siyang ibinalibag ni Locusta at tumilapon siya sa hindi kalayuan. Ang hina mo! Matanda ka na nga! Dapat ka nang magpahinga! Hayop ka! Magbabayad ka sa akin! Hindi mo ako mapapatay ng basta-basta! Kung totoo ang sinasabi mo, sige, bumangon ka! Tapusin na natin ang laban na ito! Sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita! Bangon, tanda! Bangon! Umanda ka sa akin!
Gaganti ako sa iyo. Titiyakin ko mamamatay ka na. Pinilit ni Lolo Jose ang bumangon. Nang magawa na niya, mabilis namang tumakbo si Locusta para sugurin siya. Noong ilang metro na lang ang layo niya sa matandang albularyo, lumundag siya para sunggaban si Lolo Jose. Napailing naman ang matandang albularyo at umusal ng orasyon para tigalpuhin si Locusta. Subalit nagulat siya nang hindi man lang tinablan ng kanyang inusal ang pinuno ng mga aswang. Walang ano-ano, lumapag si Locusta sa kanyang harapan. Ramdam na matandang albularyo ang kakaibang lakas ng aswang. Pero hindi siya nabahala rito. Ano kung kinakabahan ka na? Malas mo lang dahil sumugod ka rito. Kahit kailan, hindi ako kakabahan sa iyo. Kaya kong ubusin lahat at inuunti-unti ko na ang mga kalahi mo rito. Ha! Nagkakamali ka. Dahil sa aking bagong kapangyarihan, kaya ko silang buhayin ulit. Bago mo magawa yan, wala ka ng buhay, Locusta. Bakit? Anong inaakala mo? Kaya mo ko? Nagkakamali ka. Ang dapat sa mga kagaya mo, sinasakal hanggang sa mawalan na ng buhay. Kung mamamatay man ako, isasama kita. Sige, gawin mo kung ano man ang nais mo. Ganun ba? Ha! Pagbibigyan kitang matanda ka. Dibodyo ka na lang talaga, Locusta. Ang dapat sa iyo ay pugutan ng ulo gamit ang pamugot ng Diyos ng Anihan. Gawin mo at nang malaman natin kung hanggang saan ang kakayahan mo. Diyos ng Anihan! Diyos na pumupugot ng ulo ng ibang Diyos! Sige, ituloy mo. Ito ang dapat sa'yo. Tingnan natin kung hindi madurog ang mga buto mo. At sa iyong pagbagsak, natitiyak kong pagpipiestahan ka na ng mga aswang na muling nabuhay. Nagpumiglas si Lolo Jose. At dahil mas sumigpit pa ang pagkakasakal sa kanya, hindi na niya naituloy ang pag-usal ng pamugot ng Diyos ng Anihan. Napalakak na lang si Locusta at bago pa man magtagumpay si Lolo Jose, ibinalibag na niya ito. Pagkabaksak na matanda sa lupa, napaungol siya at napasapo sa kanyang balakang. Halos hindi siya makagalaw dahil sa lakas ng pagkakatilapon niya. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng pag-ungol. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at namilog ang kanyang mga mata nung makita niyang bumabangon ng mga aswang na wala ng buhay at pasuray-suray itong naglakad. Walang ano-ano, nakita niya ang kanyang buntot ng pagi, kaya kahit sobrang sakit ng kanyang katawan, gumapang siya para makuha ito. Ano pang hinihintay nyo? Bilisan nyo at atakihin nyo matandang yan. Ipakita nyo sa akin kung gaano kayo kalakas. Isa ka ng alagad ng dilim. Bumuhay ka ng mga patay para lang magamit ang mga yan laban sa akin. Oo, at ipagdasal mo na lang ang iyong kaluluwa. Kahit na hindi tayo maglaban, alam kong kaya kang patayin ng mga amalanhig. Diyan ka nagkakamali. Hindi ako papayag sa gusto mo mangyari. Nang makuha na ni Lolo Jose ang buntot ng pagi, sinikap niya ang makatayo. Habang ginagawa niya ito, pinagtatawanan pa siya ni Locusta. Nang tuluyan na siyang makatayo, hinawakan niya ng maigpit ang buntot ng pagi. Inihanda niya ito dahil papalapit na ang mga aswang na muling nabuhay. Alam niyang hindi na basta-basta ang magiging laban niya sapagkat napakaraming mga aswang ang bumangon. Nagsisipa siya kung bakit hindi lahat ay ginamitan niya ng orasyon upang matunaw o maging abo. Dahil nasa ganong sitwasyon na siya, minabuti niyang humingi na lang ng gabay sa mga espiritong umaalalay sa kanya. Umusal na rin siya ng orasyon at ikinarga sa buntot ng pagi para mas maging mabisang panlaban ito sa mga amalanhig. Ikaw ang uunahin ko. Tignan na lang natin kung ano pa magagawa ng mga amalanhig mo. Sige, sumugod ka rito at tinitiyak kung bago ka makarating, kinukuyog ka na ng mga kasamahan ka. Sobrang itim ng budhi mo. Hindi ka nararapat dito sa lupa. Sa impyerno ka nababagay. At anong akala mo sa sarili mo? Banal? Sa impyerno rin ang bagsak pa. Wala akong pakialam kung saan ako babagsak. Basta, ginagawa ko lang kung ano ang tama at nararapat. Matanda ka na nga.
Mabilis na humakbang si Lolo Jose para sugurin ang pinuno ng mga aswang. Subalit noong medyo malapit na siya sa kinatatayuan ng aswang, may humawak sa kanyang paa. Napayuko siya at nakita niya ang dalawang kamay na nakakapit sa kanya. Nilatigo niya yon at ilang sandali lang naging alikabok ang mga kamay. Dahil nawala sa pokus si Lolo Jose, hindi na niya nakita si Locusta. Napamura na lang siya ng pabulong nang makita niya ang mga amalanhig na ilang dipa na lang ang layo sa kanya. Upang hindi siya makuyog ng mga ito, humakbang siya para sumugod sa kanila at iwinasiwas ang hawak niyang buntot ng pagi. Ang kada nila lang na naaabot ng dulo ng hawak niya'y nagiging alikabok at naglalaho na lamang. Ubusin ko kayo! Hindi nyo kaya ang Diyos ko! Maaaring hindi namin siya kaya, pero ikaw, makakaya naming gabiin. Kung nakita mo lang kung paano naging alikabok ang mga kasama mo, mangingilagan mo sana ako! Kahit na anong gawin mo, alam kong mas malakas pa rin ako sa'yo. Maaaring mas malakas ka nga, pero kapag ang Diyos na ang gumawa ng paraan, magiging alikabok ka rin! Huwag kang magsalita ng tapos. Baka bumaliktad ang sitwasyon. Mas naging mabilis ang mga amalanhig. At bago pa man maiwasiwas ni Lolo Jose ang kanyang itak, nabuwal na siya sa lupa at nabitiwan niya ang buntot ng pagi. Sinubukan pa niyang kapain yon, ngunit hindi na niya mawari kung saan banda ito nahulog. Sige, durugin niyo ang albularyong yan. Kainin niyo ang lahat ng laman niya at ialay sa akin ang kanyang kalansay. Hindi mangyayari yan. Sinisiguro ko sa iyo na hindi nila ako magagawang saktan. Kapag nakalis ako sa sitwasyon na to, pupulbusin ko kayong lahat sa ngalan ng Diyos! Napakahina mo! Kung talagang malakas ka, hindi ka gagamit ng Diyos mo. Sundin mo ako. Naging malakas ako dahil itinakwil ko ang Diyos. Hindi ko gagawin yan. Kahit na ikamatay ko ba, hindi ako magiging kagaya mo. Sige lang. Tanggap ko namang mahina ka eh. At mas malakas ako sa'yo. Sige na, gutay-gutayin niyo na ang katawan ng matandang yan. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong to sa akin. Magbabayad kayo! Habang kinukuyog ng mga amalanhig si Lolo Jose, sinikap niya ang maging kampante. Alam niyang hindi naman siya magagawang sugatan ng mga amalanhig. Ang problema lang niya, baka kumalat ang mga amalanhig na yon at bumaba sa kanayunan. Dahil dito, nagpasya siyang umusal ulit ng pangtigalpo para mapako ang mga nilalang sa kanilang kinatatayuan. Pagkausal niya, natigilan ng mga ito. Hindi naman niya inaksaya ang panahon na tumalis siya sa kanyang pwesto. Nung makita niya ang buntot ng pagi, dinampot niya ito saka humarap sa kinaroroonan ni Locusta. Napakunot noon na lang siya sabay linga sa paligid nang hindi na niya makita ang pinuno ng mga aswang. Magpakita ka sa akin, Locusta! Ako ang harapin mo! Hindi mo ba natatapos ang laban mo sa mga amalanhig? Tapusin mo yan at magpapakita ako sa iyo! Isa kang duwag, Locusta! Magpakita ka sa akin at magtutuos na tayo! Ubusin mo muna ang alagad ko! Kung yan ang gusto mo, sige! Ibabalik ko sila kung saan sila nararapat! Sa alikabok! Sige! Noon din, gumalaw na ang mga amalanhig at tumarap kay Lolo Jose. Nang makita na matanda na papasugod sa kanya ang mga amalanhig, isa-isa niya itong nilatigo at sinabayan niya rin ng pagtigalpo. Ang kada nilalang na malapatan ng dulo ng buntot ng pagi ay nabubuwal sa lupa at agarang nagiging alikabok. Hindi naman natinag ang ibang amalanhig at mas nagpursige sila para sugurin si Lolo Jose. Hindi na lang ininda na matanda ang kanyang pagod dahil nais niya nang matapos ang laban. Noong lumaon, mabibilang na lang sa daliri ang mga amalanhig. Kaya mas binilisan ni Lolo Jose ang pakikipaglaban. Napabuntong hininga na lang siya noong mawari niyang wala nang natira roon. O paano ba yan? Kumusta mga kasama mo? Ngayon, mag-isa ka na lang. Magpakita ka sa akin at tapusin na natin to. Hindi! Hanapin mo ako! Kapag nahanap mo ako, pauulakan ko ang hamon mo! Tuso ka talaga, Locusta. Pero kakagating ko yung sinabi mo. Hahanapin kita. At sa oras na matagpuan na kita, ipapadanas ko sa iyo ang higit sa 10,000 voltahe ng kuryenteng dumadaloy dito sa hawak kong buntot ng pagi. Ha!
Ilusyonado! Subukan mo muna sa sarili mo ang mga sinasabi mo. Baka mapahiya ka lang. Aba, humanda ka sa akin. Katapusan mo na! Bakit? Nakita mo na ako? Hindi sumagot si Lolo Jose. Humakbang siya at sa tulong ng kanyang talas ng pakiramdam, nalaman niya kung saan naroroon si Locusta. Kahit pa na may tagabulag ang aswang, nagawa pa rin siyang makita ng matandang albularyo. Pagkalapit ni Lolo Jose roon, nilatigo niya ang pinaghihinalaan niyang kinaroroonan ni Locusta. Albularyo ka! Magbabayad ka! Sinasabi ko na nga ba eh, nandiyan ka lang eh. Ano akala mo, maisalma ka? Humanda ka sa akin! Papatayin kita! Yan eh kung papayag ako. Hindi mo mapapantayan ang aking liksi, tanda! Mauhuli rin kita, Locusta. Kapag nagkataon, magiging abo ka rin kagaya ng mga kasama mo. Kung mangyayari man yan, mauna ka muna! Ikaw ang unang magiging alikabok sa atin! Ito pa ang dapat sa'yo. Humanda ka sa kidlat. Ito ginawa mo! Ang init! Napapaso ako! Kulang pa yan. Simpleng kidlat pa lang yan. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ang kidlat ng Arkanghel na si Metatron. Ito ang dapat sa mga kagaya mo. Wag mong gawin yan! Maawa ka! Hindi na uso ang awa sa mga kagaya mong naibeka na ang katawan sa demonyo. Sige, gawin mo na nang masukat natin kung hanggang saan nakapangyarihang taglay ba. Ito ang dapat sa iyo. Kidlat ni Metatron. Umusal ng orasyon si Lolo Jose at kasabay nito, hinagupit niya ng buntot ng pagi si Locusta. Susugod pa sana ang pinuno ng mga aswang para pigilan siya sa kanyang ginagawa, pero tumama na ang dulo ng buntot ng pagi sa katawan nito. Kasabay ng paglapat ng buntot ng pagi sa katawan ng aswang, tumilapon yun at naging tahimik na. Napangiti na lang si Lolo Jose dahil alam niya sa lakas ng boltahe ng kidlat na nagmula kay Metatron, tiyak na hindi na mabubuhay pa ang aswang. Maglalakad na sana siya para puntahan ang bangkay ni Salvador, ngunit nakarinig siya ng pag-ungol. Napansin na rin niyang nag-iba ang ihip ng hangin at kahit na malakas ang kanyang loob, nakaramdam siya ng pangingilabot. Itinuon niya ang kanyang pansin kay Locusta at namulagat ang kanyang mga mata nang makita ang itim na usok na umaaligid dito. Kalaunan, pumasok sa katawan ng pinuno ng mga aswang ang naturang usok at mas lumakas ang pag-ungol nito. Talagang isa kang demonyo. Kidlat ni Metatron na ginamit ko sa iyo. Pero nagawa mo pa rin makaligtas. Yan ba ang epekto ng padalugo mo? Nagulat ka ba? Dahil ba ang nangyari kaysa sa iyong inaasahan? Buhay ako at gaganti ako sa iyo. Alam kong demonyo na ang nasa loob mo. At hindi na ako papayag na magreyna-reynahan ka rito. Hindi mo lang maamin sa sarili mo na mas malakas ako sa iyo. Kahit na mas malakas ka sa akin, susuko ka pa rin sa Diyos. Yan lang ang katapat mo. Nakasisiguro ka ba? Wala kang nagawa sa akin ng kidlat ni Metatron, hindi ba? Kung sa unang pagkakataon na hindi ka namatay, ngayon, sisiguraduhin ko na talagang magiging alikabok ka. Susunugin ko pati ang iyong kaluluwa. Huwag kang magsalita na para kang malakas. Umaasa ka lang naman sa karunungan ba? Napailing si Lolo Jose. Noon din, humakbang siya para lapitan si Locusta. Nilatigo niya ulit ito, subalit natigilan siya nung magawang hawakan ng aswang ang buntot ng pagi niya. Sinubukan niya itong hilahin, pero hindi binitiwan ni Lolo Jose ang hawak niya. Dahil dito, tumilapon ng matandang albularyo at mas malakas ang pagbagsak niya kaysa sa nauna. Nabitiwan niya ang buntot ng pagi at hindi na rin niya naigalaw ang kanyang katawan. Kinutuban siya ng hindi maganda nang makita niyang bumangon si Locusta. Nagdasal siya ng taimtim sa Diyos at umasang mapoprotektahan siya nito. Ngayon mo sabihing malakas ka. Sa palagay ko, nadurog na ang iilang buto mo. At hindi ako kontento riyan. Kailangan lahat ng buto mo durog. Halika, lumapit ka rito nang makita mo kung anong hinahanap mo. Akala mo ba hindi ko nababasa? Hindi ka na makagalaw. Magagawa ko na kung ano man ang aking gustong gawin sa'yo. Diyan ka nagkakamali. Matagal ko nang pinag-aralan ng bagay na ito.
At pagkakataon na lang ang hinihintay ko para magamit ang karunungan niyan. Pinagsasabi mo diyan? Halika rito at ang malaman mo. Talagang lalapit ako diyan dahil dudurugin kita ng pina. Sige lang, gawin mo kung ano man ang gusto mo. Pagapang na lumapit si Locusta kay Lolo Jose. Nung nasa harapan na siya ng matanda, ngumisi siya ng nakakaloko. Mas lalo ring nagbaga ang kanyang mga mata at sobrang itim na ng kanyang aura. Sinikap na matanda ang makagalaw, ngunit binuhat siya ng pinuno ng mga aswang at ilang beses na ibinalibag. Napaungol na lang si Lolo Jose. At kahit ganoon ang ginagawa sa kanya ng kanyang kalaban, hindi siya pinanghinaan ng kanyang loob. Sa bawat pagbalibag ni Locusta sa kanya, naramdaman niya ang pagbali ng kanyang buto. Subalit lingid sa kaalaman ng pinuno ng mga aswang, ginamit ni Lolo Jose ang pagkakataong yon upang gamitin ang iba pang karunungang nakapaloob sa aral ni Metatron. Hindi mo ako kaya. Papatayin kita at tuluyang malilipol ang mga aswang dito. Hindi mo magagawa yan. Kung hindi ka natuluyan dahil sa ginawa ko, ngayon, titiyakin kong mamamatay ka na. Gawin mo kung anong gusto mo. Kapag nakaligtas ako, titiyakin kong ikaw na ang mawawala ng buhay. Ha? Hinahamon mo talaga ako, ha? Muling binuhat ni Locusta si Lolo Jose. Hindi naman umimik ang matanda at hinayaan na lang ang pinuno ng mga aswang. Muli siya nitong ibinalibag at sa pagkakataong yon, tumama ang katawan ng albularyo sa malaking bato. Napaungol na lang si Lolo Jose dahil sa matinding sakit. Subalit dahil may tiwala siya sa kanyang kabal, alam niyang panandalian lang ang sakit na kanyang nararamdaman. Habang nakatihaya ang matandang albularyo sa malaking bato, lumundag si Locusta at umibabaw sa kanya. Naamoy ko na ang iyong laman loob. Ano kaya ang lasa niyan? Bakit hindi mo subukan? Yan ay kung kaya mo ang aking kabal. Subukan mo munang malusutan ang aking kabal at magagawa mo na kung ano man ang nais mo. Sige, kung yan ang kagustuhan mo, yan ang masusunod. Gawin mo na at ang makuha mo ng aking puso't tatay. Huwag kang magmadali, tanda. Inaakala mo bang hindi ko magagawa? Ha! Nagkakamali ka! Tumingala si Locusta at napansin ni Lolo Jose ang pagbabago ng anyo nito. Naging kulay itim ang mga mata ng babae at tila nagkaroon ng kaliskis ang kanyang balat. Alam ni Lolo Jose na paunti-unti nang sinasakop ng demonyo ang katauhan ni Locusta. Kaya bahagya siyang nabahala. Subalit sa halip na ipakita rito ang kanyang pag-aalala, nilakasan na lang niya ang kanyang loob. Akmang bibiyakin na sana ni Locusta ang kanyang tiyan, umusal ng dasal si Lolo Jose na naging rason para biglang tumilapo ng aswang at mapasigaw. Ha! Ngayon, matutunghayan mo ang mas malakas na kidlat na higit pa sa ginamit ko kanina. Anong ginawa mo? Hindi ito maaari. Hindi ako mamamatay. Ang init nito. Nasusunog ako. Ngayon, bumangon ka at ipakita mo sa akin kung hanggang saan nakakayahan ng mga demonyong kakampi mo. Papatayin kita. Kahit isa na akong kaluluwa, papatayin kita. Yan ay kung magagawa mo pa. Paniguradong pagkatapos nito, sunog pati kaluluwa mo. Walang iya ka. Itigil mo ang ginagawa mo. Humanda ka sa akin. Papatayin kita. Hindi ko hayaang mabuhay ka pa. Ngayon, alam mo na kung gaano kalakas ang kapangyarihan ko. Malakas nga, pero hindi mo pa rin ako napapatay. Sige, kung ayaw mong itigil yan, patayin mo na lang ako. Ay talagang papatay kita, aswang ka. Aray! Lakasan mo pa! Hindi mo ako mapapatay kung yan lang ang gagamitin mo! Mas mataas pa ang antas ng demonyo kakampi ko kaysa sa pinagmulan ng aral na ginagamit mo! Lakasan mo pa! Eh kung yan ang hiling mo, yan ang masusunod. Ngayon, sisiguraduhin kong madudurog ang lahat ng buto mo at masusunog na sa impyerno ang kaluluwa mo. Gawin mo na! Pinakamalakas na kidlat ni Metatron! Isang malakas na pagsigaw na lang ang nagawa ni Locusta. Alam ni Lolo Jose na nagawa na niyang patayin ng aswang. Kaya nagpasalamat siya sa Diyos at maging kay Metatron. Dahil hindi pa niya nagawang igalaw ang kanyang katawan, kaya nanatili siya sa ganoong pwesto. Pinagmasdan niya ang pinuno ng mga aswang
at naaaninag pa niya ang kidlat na dumadaloy sa katawan nito. Hinintay pa ni Lolo Jose na muli itong gumalaw. At nang makita niyang wala ng palatandaan ng buhay si Locusta, naging sigurado siyang patay na ito. Dulot ng pagod, ipinikit na matanda ang kanyang mga mata. Sa hindi inaasahan, nilukob siya ng antok at tuluyan siyang nakaidlip. Nawala sa isipan niya ang panganib na nasa paligid niya. Makalipas ang ilang oras, Ay, gumising ka! Hindi ba tapos ang ating laban? Sino ka? Locusta? Ako nga! Ano? Nagulat ka, no? Paano ka muling nabuhay? Ha? Teka, hindi ikaw si Locusta. Patay ng pinuno ng mga aswang eh. Kung hindi ikaw si Locusta, ibig sabihin, isa kang demonyo. Demonyong sumapi sa katawang yan. Ha? Paano mo naman nasabi? Nakikita mo ba ang kaluluwa ko? Hindi ko nakikita, pero nararamdaman kong itim na enerhiya. At kahit na anong gawin mo, makikita ko pa rin ang tunay mong anyo, demonyo! Paano kung bubulagin kita, ha? Kahit na anong gawin mo, hindi mo mababago ang katotohanan na isa ka lamang demonyo na sumapi sa katawan ng pinuno ng aswang. At bakit? May magagawa ka ba? Oo, at hindi ako titigil hanggat hindi kita natatalo. Kung ikaw pa rin si Locusta o isa ka ng demonyo, paulit-ulit kitang papatayin. Hindi ako magsasawang gawin yan. Ha? Sige nga, ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo. Kung talagang malakas ka, kahit na sa ganyang sitwasyon ka, matatalo mo pa rin ako, hindi ba? nagbanggit ng isang orasyon si Lolo Jose. Ano ba yung sinasabi mo? Ha? Nakikiliti ako! Wala bang mas malakas dyan? Yung kaya kong panginigin? Muli pa rin siya uling nagsambit ng mga salitang orasyon. Sige, bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo! Ang hina mo! Kung talagang malakas ka, kahit anong sambitin mo, maapektuhan ako. Kaso, ngayon, wala! Kaya ako naman! Anong ibig mo sabihin? Kukunin ko na ang kaluluwa mo. Akin na ang kaluluwa mo at maging ang katawan mo. Hindi ako papayag. Hindi! Mamamatay muna ako bago mo makuha sa akin ito. Kung ganon, nakahanda na akong patayin ka. Noon din, sinakal ni Locusta si Lolo Jose. Binuhat niya ito at mas lalo pa niyang hinigpitan ang kanyang ginagawa. Dahil hindi na igagalaw ng matandang albularyo ang kanyang katawan, nahirapan itong magpumiglas. Napatawan na lang ang pinuno ng mga aswang nang makita ang kanyang sitwasyon. Nung una, lumundag si Locusta at buong lakas na ibinagsak ang katawan ni Lolo Jose sa bato. Ilang beses niya itong ginawa hanggang sa halos mag-agaw buhay na ang matanda. Ana, akala ko ba'y malakas ang kabal mo? Tingnan mo ang sarili mo at malapit ka nang mamatay. Hindi pa ako mamamatay. Hindi ba tapos ang aking misyon? Hindi rin ikaw ang huling aswang o demonyo na papatayin ko. Mahina ka na, tanda. Isang kalabit ko na lang sa'yo. Mamamatay ka na. Di subukan mo. Kapag nakahinga pa ako ng kahit isang beses, titiyakin kong isasama kita sa kamatayan. Napatawan ng malakas si Locusta. Sa halip na pagtuunan ng pansin si Lolo Jose, iginala nito ang kanyang paningin. Nung makita naman na matandang albularyo ang ginagawa ni Locusta, hindi na ito nag-aksaya ng pagkakataon. Ginamit niya ang isa sa mga ipinagbabawal na kaalaman ng kanyang dating maestro. Kahit na alam niyang manganganib din siya, pinili pa rin niyang gamitin ang karunungang lihim na nagmula kay Haring Nunong Kamatayan. Ha? Anong nangyayari? Bakit biglang naging mainit ang ihip ng hangin? Bakit parang may ibang presensya rito? Tignan natin kung hindi ka pa mamamatay. Hindi ako papayag na magkasika pa ng lagim dito. Ano ginagawa mo? Simple lang. Tinawag ko ang Haring Nunong Kamatayan. At ngayon, nakatayo siya sa tabi ko at ginagabayan niya ako. Mauta ka talaga, tanda! Ang importante, hindi ako kasing tuso mo. Papatayin kita, matanda ka! Kahit sino pang tawagin mo, wala akong pakialam! Sinubukang buhatin ulit ni Locusta si Lolo Jose. Sinikap niyang magawa yon, ngunit nabigo siya. Napangiti na lang ang matanda
at unti-unti na rin itong naigagalaw ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan na siyang makatayo. Paano? Nagulat ka ba sa nangyari? Alam kong hindi mo inaasahan na makakagalaw ako at makakabangon pa. Pero mas ikagugulat mo ang kaya kong gawin sa iyo ngayon. Bakit ka naman ikagugulat yan? Kahit sino pa yung gabay mo, hindi ako natitinag. Ganon. Sige, ilagan mo ito kung kaya mo. Kahit na anong gawin mo, mahina ka pa rin! Ilang beses na sinuntok ni Lolo si Locusta. Sinubukan namang umilag ng pinuno ng mga aswang. Subalit nang lumaon, natamaan siya ng kamao ni Lolo Si. Tumilapon ito at ilang segundo ring hindi nakagalaw. Paano? Handa ka na bang mamatay? Anumang oras, pwede ka ng kalawitin ni kamatayan. Sige, gawin mo. Pero bago mo magawa sinasabi mo, papatayin muna kita. Hindi sinasabi yan. Ginagawa yan. Magsisisihan mo ang ginawa mo sa akin, mga kasama. Hindi ako magsisisi sa pagpatay sa inyong lahat. Paano mo sasabihin kasama mo sila? Alam kong demonyo ka at hindi na ikaw ang tunay na Locusta. Kahit na, sinukusta pa rin ang may-ari ng katawang ito. At tiniram ko lang ito para magiganti. Ipaggiganti ko siya. Kung gayon, nakahanda ko sa gagawin mo. Sige, sugat! Napahalakak ang pinuno ng mga aswang. Lumutang ito sa ere at nakita ni Lolo Si na tuluyan na itong nilukob ng demonyo. Subalit sa halip na matinag, mas nanabik pa ang matandang albularyo sa kanilang sagupaan. Sumugod si Locusta sa kanya at nang malapit na sa kanya ang pinuno ng mga aswang, umusal siya ng dasal para tigalpuhin ang demonyong nasa loob ng katawan ni Locusta. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ako makagalaw? Kung hindi ka man nagawang sunugin ang kidlat ni Metatron, titiyakin ko sa iyo na mamamatay ka at maging ang demonyong nasa loob mo. Ha! Sige, subukan mo. Hindi kita pipigilan sa gusto mo. Hindi na kita papayagang mabuhay pa. Habang sinisikap ni Locusta ang makagalaw, nilapitan naman siya ni Lolo Si at sinuntok sa bandang tiyan. Napaungol na lang ang pinuno ng mga aswang at bagyang napayuko. Matapos siyang gawin yon, binuhat niya si Locusta at ibinalibag. Pagkabagsak ng pinuno ng mga aswang, nilapitan ulit siya ni Lolo Si, saka inusalan ng orasyon para mangisay sa kanyang kinabagsakan. Anong ginawa mo?